We're going to have to deal with this before the end of this decade. But if they're going to go and do anything to undermine the dollar, that includes China. I said we're going to put 100% tariff on every one of those nations. China is in full panic mode. Isang bagay lang ang sumisira sa tulog nila at hindi ito ang inaasahan mo. According to Chinese Defense Ministry mismo, natakot sila sa latest development na to at ang dalawa sa mga ito ay sapat para yanigin ang Beijing. So bakit nga ba? Pero bago ko i-reveal ang sekreto na to, shoutout po muna tayo sa ating mga ka-pulse point sa Benguet. Naimbag nga aldaw kada kayo. Kung gaano kalamig dyan, ganun din kainit ang mga eksena sa West Philippine Sea. May nagtataka ba sa inyo kung bakit lately, sobrang ingay ng China about sa Pilipinas? Simple. Ang Typhoon missile ay isang mobile threat na kayang tumarget ng China mismo. Habang ang BrahMos ay isang supersonic missile na kayang magpalubog ng Chinese warships sa isang pindot lang. Ang US, hindi lang basta nag-deploy ng Typhoon missile, palipat-lipat pa ito ng lokasyon sa Luzon. Bakit? Para hindi ito madaling mahuli ng mga satellite at intelligence ng China. Kaya kahit may advanced defense ang China, hindi ito madaling pigilan. Ang missile system na to ay parang silent assassin. It's a moving threat na hindi lang pang sorpresa kundi pang digmaan mismo kung kinakailangan. Pero wait, may mas malala pa. Ang range nito, thousands of kilometers. Ibig sabihin, kahit nasa Luzon tayo, kaya nating tamaan hanggang China at Russia. Kaya naman si Zhang Xiaogang ng Chinese Defense Ministry nagalit. Sabi niya, the Philippines is introducing risks of geopolitical confrontation. But wait! May BrahMos pa! At ito ang pinakamasaklap para sa China. Ang missile defense nila ay hindi designed para sa ganitong combination ng threats. Pero alam nyo, ang pinaka-interesting part? According to military analysts, ang Chinese ships ay may blind spot sa kanilang defense systems. Kapag simultaneously na-launch ang Typhoon at BrahMos from different directions, para silang nasa shooting gallery. Ang Typhoon ay kayang mag-saturates ng air defense. Mapapagod ang defense nila. It also creates confusion. Hindi nila alam kung saan nakatutok. Ang BrahMos naman ay may supersonic speed. Hindi kayang i-track ng radar ng maayos. May sea skimming capability din ito. Lumilipad malapit sa tubig, hindi nakikita. Ang combined effect nito ay isang bangungot sa kanilang depensa. Hindi pa dito natatapos ang sakit ng ulo ng Beijing. Isipin mo, nasa eksena rin ngayon ang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng bagong administrasyon ni Donald Trump. Habang lalong lumalakas ang PH-US alliance, may isa pang game changer. Ang Philippine Sea Command. Kung matutuloy ito, magiging mas mabilis ang response ng Pilipinas laban sa agresyon ng China. Kaya pala hindi mapakali ang China. Ang Typhoon, BrahMos at ang lumalakas na alyansa ng Pilipinas at US, lahat ito ay nagpapakita na hindi na basta-basta ang Pilipinas.